Sa ngayon mga brothers and sisters, papanoorin natin ng video na kung paano tayo magiging healthy at God want us to be healthy. Gusto ng Diyos na healthy tayo para makapaglingkod tayo sa Diyos ng matagal. At papag-aralan natin base sa pinanood kong video tungkol kay Bro Eli. Magre-react ako kung ano man yung ano yung sasabihin niya na gagawin ko para kasama na dito ang mental health, ang yung physical health at kapag pogi ka, healthy ka, health indication yon. Okay? Kaya gusto ng Diyos na healthy ka, dagdag na lang ang pagiging pogi. So panoorin natin ang video ni Brother Eli tungkol dito na gusto niya lahat tayo ay maging healthy. That you feel in your body or in your mind or in the entire being of a man. Kasi if you are at ease, you do not have this ease. If you are at ease, ibig sabihin, relax ka, wala kang, sa Kristiyano dapat walang anxiety eh. Walang dapat anxiety disorder. That is one of the diseases that a Christian must not have. Bakit? Opo, tama po yun na wala dapat yung Kristiyano hindi nade-depress na isang bagay na sakit ko. At sakit talaga ito kasi merong mga may chemical sa utak na abnormal kaya nahihirapan ako, lagi na lang ako nalulumbay dahil may sasakit ko na depression. Kaya gusto ni Brad Eli na huwag tayong magkasakit ng depression. Kaya tuloy ko na lang video. Pakinggan mo sa isang talata ng Filipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ayon, have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Dapat wala tayong anxiety. Kung may tiwala ka sa Diyos. Yung anxiety nang gagaling sa isang presumptuous mind ng tao. Yun para ang nagdudulot ng anxiety, yung presumptuousness minus trust in the Creator. Pinipresyo mo na agad, may masamang darating, tapos wala ka namang trust, wala kang tiwala sa manlalalang. O sabihin na natin sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Salamat po sa Diyos. Magtitiwala na ako sa Kanya kung ano man yung mangyari sa buhay ko. Actually, ganun talaga kapag may depression, pinipresume mo namin mga masamang nangyayari. Kaya yun yung pag-aamali ko. Kaya loobin po makapag-isip ko ng positive pananaw ko dito sa sanlibutan kasi merong kapigatihan dito. Kaya gusto ko na magtiwala na ako sa Diyos. Yun yung payo ni Brother Eli. Kung may tiwala ka sa Diyos na pinaglilingkuran, hindi ka mababalisa sa anumang bagay. Basahin natin ang unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ayo, ilagak nyo sa Kanya ang inyong kabalisahan. Lahat. Kung ano man nakakabalisa sa'yo, pera, buhay, sakit, nararamdaman sa katawan. Marami kasi tayong kalaban kapatid. Lalo na pagka-Kristiyano ka, ang kalaban mo hindi lang tao, may mga espiritu pa. Pwedeng yung espiritu, kurutin yung paa mo at sumakit. Pwedeng pasakitin, halimbawa, tuksuin ka. Oo nga kasi sa isang bagay na spiritual ako ay nasa spiritual, ang dami kong kalaban. Kaya kaguluhan din ng demonyo bakit ako may depression kasi pinapaisip nila ako ng masasama. At na hinaalis nila yung pagtitiwala ko sa Diyos. Hinaalis nila yung pag-asa tuwing nagkakasala ako kaya ayaw ko na talaga magkasala.
para hindi ako lapitin ng mga demonyo, kundi bantayan ako ng mga anghel at paalalahanan ako ng Espiritu Santo kung may pagkakamali man ako. Magkaroon ng artificial na yung halimbawa yung espiritu inaanuhan ka, dinidiktahan ka sa isip mo ng ganito. Magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na psychological feeling na para bang may sakit ka, wala ka naman sakit. Ang mangyayari sa'yo, magkakasakit ka na nga. Yun ang nasa Biblia. Ang takot ng masama ay darating sa kanya. Kung ano yung kinakatakutan mo, pag masama ka, darating sa'yo yun. Sabi ng Diyos. 24. Ang takot ng masama ay darating sa kanya, at ang nasa ng matuwid ay ipagkakaloob. Tamo, yung takot, wag masama ka, dadating sa'yo yun. Natatakot ka kasi tinatakot ka ng demonyo na ang pakiramdam mo, meron kang ganun, meron kang ganire, hindi naman reality. Yung nasasamang espiritu, kalaban natin yan para alisin yung tiwala natin sa Diyos. Pero kung meron kang pagtitiwala sa Diyos, na siya ang bahala sa'yo, mamatay ka man yun ang the best. Kasi alam naman ng Diyos kung kailan kanya kukunin, kung kailan niya hindi pa kakukunin kung may tiwala ka sa Diyos, sabi ni Pedro, ilagak mo sa Diyos ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat Kaya yun yung pagkukulang ko na kahit na inuusig ako ng mga demonyo, nagkukulang ako ng panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin na yun yung para ma-solve yung problema. Actually, halos araw-araw kailangan natin ng panalangin para hindi tayo maapektuhan ng mga kaaway kasi makapangyarihan yung Diyos para pigilan tayo sa mga masama. Loobin po maging dapat din ako sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Kasi kaya ako may depression kasi dahil sa matagal na hindi ako nagtitiwala sa Diyos. Malakas yung pananampalataya ko naman kaso ginugulo lang ako ng mga kaaway, nakakabwisit niya Sana nga hindi nangin pangkontra doon panalangin ipagkatiwala lahat ng balisa sa Diyos. ipinagmamalasakit niya. Yun ang nasa Biblia. Kaya yung anxiety disorder, kapatid, kakulangan lang ng pagtitiwala sa Diyos yan. Pag-maintenance ka man ang mag-maintenance, yung nervous breakdown, anxiety disorder, etc. Yan, kakulangan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos yan. Ngayon, ang maaari mong magawa dyan, kapatid, mag-cleansing diet ka. Maaaring brought about. Yun yung sinasabi ni Brad Eli. Na maging realistic din tayo kahit papaano na alagaan natin yung katawan natin kumain tayo ng mga healthy. Kaya gusto ng Diyos na healthy ka dahil diwa din ng Kristiyano na mag-health maxing ka. Pagkatapos mo health maxing, pupogi ka, parang looks maxing na rin yun. Kaya gusto ng Diyos na healthy tayo para kalabanin natin yung mga masamang espiritu, pati mga katawan natin na sariling laman. Okay? Kaya mag-healthy diet. Yan by toxicity in the body. Siguro magpatingin ka ng dugo, malaan yung ng dugo mo, at pagkatapos makita yung kondisyon ng dugo mo, mag-cleansing diet ka. Cleansing, mga juice, fresh juice ng vegetables and fruits. Mag-juice ka sa umaga ng lemon juice, tapos susundan mo yun ng apple carrot juice, tapos susundan mo yun ng pipino at saka celery juice, tapos susundan mo yun sa bandang pananghali na, bandang hapon na ng pakwan juice, tapos orange juice, pineapple juice, puro fresh. Tapos singkamas juice, tapos yung mga gulay na pwedeng i-juice. Yun, kagaya nung minsan dino-juice din namin yung repolyo. Maganda kasi yun sa may mga ulcer at saka may mga
hyperacidity, at saka may mga influx. Maganda yung po yung gagawin cabbage juice, repolyo juice na may kasamang konting apple juice para hindi masama ang lasa. Sama kasi ng lasa ng repolyo pag hilaw eh. Yun. Pag juice ka kapatid at ka, at dagdagan mo ang tiwala at panalangin sa Diyos kasi ang anxiety, yan eh. Yun, salamat sa Diyos. Yun po yung pagkukulang ko na magtiwala sa Diyos. Para hindi ako ma-depress, okay? Loobin po magawa ko po yung pinapagawa ni Brad Eli na mag-healthy diet para ako hindi ng kaawak, hindi madala. Okay? Dahil nga may kahinaan ako laman ko, hindi ko mapigilang makapag-isip ng masama dahil sa mga demonyo. Para laban natin itong mga Kristiyano na sa looksmaxing at self-improvement journey natin, na kalabanin natin yung mga demonyo pati ang ating sariling laman na magpigil tayo sa sari-saring kasamaan na inuudyok ng ating laman. Kaya salamat sa Diyos sa advice ni Brother Eli tungkol dito. It's a kind of mental disorder. Parang yan? Parang sa feeling of insecurity, parang wala kang maaaring makatulong sa'yo, parang you are alone. Ganun yan eh, yung nangyayari sa may mga anxiety. Ito naman yung yung tungkol sa ang video na ito na ni-review ko ay tungkol sa ating mental health. Paano tayo gumaling sa mental health? Magtiwala sa Diyos at kumain ng healthy. Yun yung yung suggestion ni Brother Eli. At nasa Biblia ba na sakain tayo ng healthy? Of course. Kaya staying healthy biblically, yun yung papanoorin natin, okay? It is possible to attain a healthy stature of our body and our being until death. Our Bible lesson for today is how to be healthy and about eating the right food and staying healthy. The Bible is a book of wisdom. And no wonder Sabi ko na nga, binanggit din sa Biblia na ang health maxing eh. Masyado lang parang pang brain rot health maxing looks na yung sinasabi ko. Pero sinusuportahan din naman pala ng Biblia. Kaya bilang Gen Z na nandito sa internet, gusto ko maging healthy kayo gaya ng sinabi ng Diyos na maging healthy tayo. Kumain tayo ng gulay, mag-exercise, tapos mag-looks maxing, tapos makinig tayo na makinig na salita ng Diyos para maayos yung hormones natin, magtiwala sa Diyos. Yun yung gagawin natin, dear Kristiyano na looks maxi at self-improvement. that being healthy is a part of wisdom. Let us read in the book of 3 John, chapter 1, verse 2. Let us read. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. This is the pronouncement of one of the disciples of the Lord Jesus Christ in the first century Christian church. You will notice that as far back as 2,000 years ago, ministers of Christ like John are concerned about the health of the people they are shepherding. He said, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. Okay, Tagalogin ko lang yung sinabi ni Brad Eli. Kasi English yung na to, yung sinabi. Ikatlong Juan 1:2. Mga minamahal, aking idinadalangon na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. May diwa din yung mga apostol na gusto ng apostol na si Juan na lahat tayo maging healthy sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating katawan gaya din naman ng ng pagginhawa
ng ating mga kaluluwa. Gusto ng Diyos na maging healthy ang ating katawan para ihandog natin sa Diyos na walang kapintasan para maano natin maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Kumain ka ng healthy, exercise, at at umiwas ka sa pagkain junk at anumang nakakasama sa katawan para bumuti ang ating kalusugan. Okay? Alam ko na sa mga nakaraan ko, mga pagkakamali, kahit na isang araw, inipigilan ko kumain ng junk pero nilalabanan ko mga kapatid sa totoo. Kaya minsan di ko nagagawa yung sinasabi ko kasi parang gusto ko kumain ng masarap. Kaya paminsan-minsan kakain din ako ng junk nang hindi ko nang hindi ako nalulungkot kain ng gulay. Ganun para maging healthy din yung mental health na paminsan-minsan gusto ko rin kumain ng masarap, okay? Pero pero dapat mas marami yung pagkain ng gulay, okay? At healthy food, tapos exercise, tapos paggawa ng mabuti sa MCGI case, matulungan yung hormones nyo. Kasi ang gamot sa depression ay paggawa ng mabuti. Kaya yun yung gagawin natin. It is above all things. Above wealth, above prestige, above all things, that the servants of the Lord Jesus Christ, they pray to be in health, even as thy soul prospereth. Meaning, above all, the prosperity of the soul. Secondly, the prosperity of the being. To be in health and it may prosper. Although it is a common knowledge among people, even among scientists, that as we grow old, our health deteriorates. This verse tells us something very different. There must be prosperity in health, even as the soul of Christians prosper because of the teachings of the Lord Jesus Christ. So, the common knowledge of people that health will deteriorate is not the truth. The health of a person can prosper, even as the souls of Christians do prosper by hearing the admonitions and the teachings of God. How can that be? Is it possible that your health may prosper? Of course, if you are not a Christian, you may be. Posible po yun sa mga kapatid na maging prosper. Ibig sabihin sa Tagalog, buminhawa yung katawan gaya ng iyong kaluluwa. Kaya posible po na kapag Kristiyano tayo, mag-alaga din tayo ng sarili nating katawan para wala tayong sakit sa paglilingkod natin sa Diyos. Yun yung goal ko bilang Lux Maxer dito sa internet na nagtuturo ng Biblia. At the same time, gusto ko healthy kayo, kagaya ng Diyos na gusto ng Diyos healthy tayo para hindi tayo maano ng mga masama. Okay? A victim of addiction in alcohol, Yun yung mga In pag-inom ng tobacco, iwasan natin and ang other tabako, vices sigarilyo. that cause the deterioration of health. Yun yung But nagpapasakit sa accepting atin, the yung mga teachings gawang of the Lord masama. Jesus Christ will stop totally all those vices that affect the health. And then on, you may prosper in health. Now, is it possible to stay healthy until death? Let us read the book of Deuteronomy on chapter Posible po yun, mga 34. kapatid, kagaya It ni reads, Moises. And Moses was 120 years old when he died. His eye was not dim, nor his natural force abated. if you are going to consider this verse, Moses died of an old age. Most of us will not reach that age now in this generation. But it was very much possible in the generations of Moses. He reached 120 years old before he died. And until his death, his eye was not dim.
So his eye was so healthy that it was not affected by cataract or other eye diseases, nor his natural force abated, meaning he was healthy until death. In fact, Moses did not die a natural death. Many of you may not know that Moses did not die. Posible po yun na maging healthy tayo mga Kristiyano katulad ni Moises na namatay siyang healthy. At ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay inutusan siya ng Diyos na mamatay. Hindi siya namatay dahil sa sakit o dahil sa katandaan. Namatay siya dahil inutos ng Diyos na mamatay siya. Nabuhay si Moses ng 120. Kaya ganun din tayo mga Kristiyano kasi sa tingin ko malakas pa rin si Moises na kaakyat nga ng bundok kahit 120 na siya. Kasi inutos ng Diyos na aakyat ka ng bundok, doon utusan ng Diyos si Moises na mamatay. Kaya malakas yung katawan ni Moises sa pagtanda. Ganun din tayo mga Kristiyano na ihandog natin yung ating katawan sa paglilingkod sa Diyos nang walang sakit, walang kapintasan para maging kalugod-lugod sa Diyos kasi ayaw ng Diyos na nahihirapan ka sa paglilingkod. Ayaw ng Diyos na may sakit ka. Yun. Gusto ng Diyos na healthy ka, mahaba ang buhay mo para makapaglingkod ka pa sa Diyos ng matagal. Na nakagawa ka pa ng mabuti sa sarili mo at sa mga taong nakakita sa iyo. Kasi nagpapakita ka ng halimbawa na gusto mong maging healthy para alagaan yung sarili nila para mahaba ang buhay mo. Kaya yun yung goal ko na sa health maxing at looks maxing sa video na ito. Natural death. But he died because the Lord commanded him to die. Let us read. In the book of Deuteronomy again it says, Get thee up into this mountain Abarim, unto Mount Nebo, which is in the land of Moab, that is over against Jericho. And behold the land of Canaan, which I give unto the children of Israel for a possession. And die in the mount whither thou goest up, Mamatay siya. and be gathered unto thy people, as Aaron thy brother died in Mount Or, and was gathered unto his people. if you notice the verse, the Lord said, go out into the mountain. That is in verse 49. And on verse 50, and die in the mount whither thou goest up. You see? Moses is dying by the commandment of God. He is not dying a natural death. He did not die because of sicknesses and diseases because he is healthy. So it is possible to attain a healthy stature of our body and our being until death. Until death. And we can die by the commandments of the Lord. Imagine, die in the mount whither thou goest up. That is the pronouncement of the Lord to Moses. I'm just proving to you by these verses that a servant of God may prosper, not only in the soul, but in health. That is the wish of faithful minister of the Lord Jesus Christ regarding the servants of the Lord. But how can we maintain? You see, for me, when I have learned all these things, it is a little bit late because I was old when I have realized these things in the Bible. But I have no regrets. Salamat po sa Diyos na naintindihan ko to na maging healthy ka sa paglilingkod sa Diyos. Naunawa ko tung bata pa ako. Nung ako ay 18 years old na doon ko nagsimula ako nag-exercise, kumain ng gulay. Ganoon. Salamat sa Diyos na na-discover ko yung looks maxing at saka health maxing ng bata pa ako. Kaya yun yung advantage ko sa tingin ko. Yun yung goal ko habang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Sana maabot ko rin yung naabot ko na maging healthy sa paglilingkod sa Diyos. Okay? Binanggit din naman pala ni Brad Ailey, suportado rin naman pala si Brad Ailey na maging healthy ako. Loobin po, magawa ko po lahat ng pinapagawa ng Diyos sa akin na magpakita ng mabuting halimbawa. Alagaan ng sarili, kumain ng gulay, ay kumain ng complete food, bro. Kakain din ako ng karne kasi healthy din yung karne.
balanced diet yung tinutukoy ko dito. Na karne, pati karne, tapos gulay, tapos prutas. Kasi kumpletong nutrition yung gusto ko. Okay, hindi puro karne, hindi rin puro gulay, at hindi rin puro 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 energy. Okay na pagkain. Kaya loobin po maging dapat ako. Okay? Ito yung mission ko na magpakita sa inyo na maging healthy tayo mga brothers and sisters. Kaya Because I can teach other people salamat sa what I have known in the Bible. And what I have known is a very important thing for us to consider. That the Bible teaches us to be prosperous and healthy in soul and in the body. What are the ways of the Bible? Let us not forget that it is God that teaches us the way to live. And the way that we should live is the healthy way because it is God's way. Okay, salamat sa Diyos. Bago matapos yung video na ito, babasahin ko lang ulit yung talata na binigay ni Brad Eli. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kaya salamat sa Diyos, nalaman ko yung katotohanan sa Biblia na kailangan kong maging healthy, makapaglingkod sa Diyos. At maging dapat, okay, mag-self-improvement ako. Siguro mamaya jogging ako, kakain ako ng gulay ngayon. Loobin po, magawa ko po yung pinapagawa ng Diyos na maging healthy tayo. Salamat sa Diyos sa iyong pakikinig. It's not over until you win your crush. And more videos to come one at a time, if God willing. And see you in the next video.